ako magse-celebrate ng birthday ko. Yun na yun. May pang naiwan dito sa gilid. Can't believe you're going to be 19. I know. I'm old. I'm very old. Tapos dumalapad na yung forehead ko, guys. Hindi ganito forehead ko before. Ew. Ayusin nga natin yan. Pangit. Okay na yan, ganyan. Babawi tayo pag 21 mo. Hindi na. Okay na ako dito. Asan yung isang clip ko? Nawawala na naman siya. Kanina, hawak-hawak ko yun kanina eh. Anyway, kumain na kayo at alam ko nagugutom na kayo. Sa akin. Ayun, may miss ko kayong lahat. Yung sa pin post mo, ang ganda ng hair mo, tutorial naman. So, yun sa hair ko, nung nasa pin post ko sa TikTok, ang gumawa ng hair na yun, si Kuya Ron. Wait. Ayun, kailangan pala siyang i-push. O, diba? Kailangan pa siyang ay, awan ko, papagod na ako. Basta ganyan. Ayun. Mamimiss ko din naman, Keith. Ang alin? Alin ang mamimiss? Miss na kita. Ano yun? Ganto ako nung nag-stream ako sa nung kumanta pala ako nung ano ang kanta yun? Sorry na, very fast. Yan. Buhay ko'y taray. Wala kasing voice effects dito sa TikTok eh. Nasa'yo, matitiis mo ba ako? Oh, baby, wag sana magtampo. Sorry, pwede ba? Ano? Para ma-end ko na yung live ko. Tagal. Where did you get your glasses po? Sa mall? Alam mo yung mga optical stores? Yan, dyan. Wait lang, mahina ata boses ko. KB loves you. Mahal ko rin ng KB, guys. Thank you so much for supporting me. Alam kong marami tayong pinagdadaanan. Kaya yan. Wow. Laban lang, Alexa. Ay, wala pala ako kumanta nun. Ano lang pala, laban lang. Yun lang. Magkano po glasses niyo? Ba't tinatanong kung magkano yung glasses? Di na kailangan yung ganyan. Basta, glasses siya. Nabibili, ganun. Para sa'yo, ang laban na to, laban man eh! Ako, dinodog show niya na naman ako. Ayoko na nga. Sino bang naka-join? Para sa'yo, ang laban na to, laban man eh! Ayoko na nga. Dodog show na naman tayo. Ang ano ko dito, ang simple ko tingnan pag Bisaya daw, please. Unsa man ako isulti sa Bisaya daw. Dili mo ko pwede alam mo, pag nagbisaya ako, like parang pag sasabihan ako na magbisaya ako, parang napipilitan ako magbisaya. Alam mo yun, parang
pilit na Bisaya, ganon. Hindi siya yung parang natural na Bisaya pakinggan. Ewan ko bakit nangyayari sa akin yung ganon. Pero kung magbisaya ako, dili ko masabtan sa mga viewers, 'di ba? Ito, nagpapakit lang ako. Kanto lang. Can't relate kasi di kasi gets magbisaya. I know, kaya di nga ako magbibisaya eh. Ang ganda ng side profile ko dito. Diba? Mag-aaral ng Bisaya para di mabenta kapag pumunta ng Davao. Gihigugma kita. Yung kita, yung sa amin dyan, gihigugma tika. Baliktad, tika. Tika yan, tika. Nasa Davao po ba kayo ngayon? Yes. Is TNT still together? Yes. Yes. Para sa'yo, ang laban na to. Laban mali! Pareho lang pala ng Panggalatok. Ano yung Panggalatok? Next month, it will be 1 year since I joined KB Group on Facebook. Happy 1st anniversary! Next month pala. Advance happy anniversary. Paano mo sasabihin yung malamig? In what way ba? Paano? Kung pag malamig yung tubig, is, kanyari, ang lamig ng tubig, ganun. Ang lamig ng tubig. Pag sa Bisaya, bugnawa aring tubig, uy. Bugnaw ang tubig. Pero pag temperature, ganun, or pag malamig yung room mo, ganun, gitugnaw ko, or tugnaw kaayo ang kwarto. Ganun. Pangasinense. Ano yun? Kit nung may uy sa dulo. Pero mas malala pag Davao Conyo. Pero di ko syempre magawa-gawa yung Davao Conyo kasi wala, di ako Conyo eh. Di ako mahilig sa Conyo. Para siyang hindi good siya good. Para siyang parang like good, parang ganto. Parang hindi good siya. Di ba nakakainis pakinggan? Pag siguro may mga Bisayang nanonood sa akin dito, feeling ko may inis sila sa mga sinasabi ko. Kaya lagi nga kayo mag-sample nga kayo. Lagi kayo ng mga sasabihin ko, tas i-translate ko sa Bisaya. Tas itatry ko yung best ko maging Conyo. Davao Conyo. Ganun. Dali. Para sa'yo, ang laban na to. Thank you. I'm here sa Starbucks. Wait. Ano ba sinasabi ng mga konyo pag nasa Starbucks na sila? Ayan. Here na ako sa Starbucks. Ganyan. Di naman sila magsabi ng na anak ko here sa Starbucks. Parang ganun. Parang siyang ganun. Yung habaan nyo siguro, itatry ko talaga yung best ko mag-konyo-konyo. Ay, i-translate siya
as translate, i-construct, wow, i-rephrase. Hindi ko alam, i-paraphrase as, i-rephrase as Konyo language, Konyo dialect. Kunyari, pipili ka ng damit, di ba? Di ba sasabihin mo pag Tagalog, ang ganda naman itong damit. Ganda, no? Okay ba sa akin tingnan? Ganon. Pag sa amin, pag ako magsalita in Bisaya, nice ang nice ang shirt, no? Ganon. Tas, bagay kaya ito sa akin? Para siyang ganyan. Ganyan ako magsalita. Parang hindi man siya bagay sa akin, siguro kung ibang shirt siguro, magbagay siya sa akin. Pero hindi yan siya konyo, guys. Hindi yan siya konyo. Ano yan siya? Ewan ko. Basta yun na yun. Panoorin niyo na lang yung mga video ni ni Kitty, kasi yun talaga yung Davao konyo. Siya yung definition ng konyo. Pa-pa-da-pa-pa love alive. Napunta kay Britney. Mag 5 years na ako sa KB on October 31. Advance 5th anniversary. Grabe yan, tagal na. Umaabot tayo ng 5 years. Ay, wait. Ilang years na nga tayo ulit? 17? 6 years? Grabe. Grabe na. Oops, I did it again. Played with your heart. Got lost in the game. Ooh, baby. Alam niyo ba? May kwento ako. Ang kwento ko is kung bakit tayo nagkakaroon ng hindi ko alam. Gawa-gawa ko lang to. Kasi, troublemaker. Wow. Mapasok lang yung may maker na word, troublemaker agad. Joke. Ano ba? Hindi, pinapractice ko na talaga yung pagpa-podcast ko. Dapat hindi ako mabubulol, ganon. Or hindi mamali ng pagkasabi. Paano ba yung mamali? Like for example, yung tono ng boses ko, ganon. Dapat yung parang hindi siya boring na dapat yung intonation din parang napagod. Hindi ko alam. Basta, hindi siya boring pakinggan. So, ganito na nga. Okay. So, sa mga nagpo-podcast dyan, pasado na ba ako? Pasado na kaya ako sa mga ganito? Kasi, gusto ko mag-podcast eh. Ang chika, okay, so ganito na nga. So, my time, joke, wala talaga akong machichika, guys. Ay, nako. Nakwento ko na lahat sa inyo eh. Hindi na ako makakwento ng maayos. Or like parang wala na akong makwento kasi nakwento ko na lahat. Nagkikita pa ba kayo nila Francis and Maki? Ngayon, hindi. Kasi nasa Davao ako. Para pagbabalik akong Manila, baka next year, wow, joke, next year, baka magkita kami. Baka lang naman. Pag hindi kami busy lahat, yan. Pag may time kami, yan. Kwento ka ng horror stories experience? Nakwento ko na. Ano pa bang ikakwento ko? Alam ko na.
Pero isa-save ko to para sa para sa podcast ko pero sige. Okay. So, ulitin ko na lang, baka may hindi pa nakakinig ng kwento ng bahay ng pinsan ko before. Yung first bahay nila. So, sabi nga raw, since Halloween na, gagawin na natin, diba? So, yung nangyari nga raw, yung bahay na yun, parang, siya, haunted, ganun. Hindi man siya, parang nakakatakot lang siya, ganun. Kasi, may time sa bahay na yun, yung first na bahay, is, mayroon siyang hangin sa loob, pero paglalabas ka ng bahay, wala siyang hangin. Like, parang, wala kang mapifeel na hangin. Like, dun lang siya sa loob ng bahay. Yung, gumagalaw yung curtains, ganun. Tapos, syempre, parang, for me, hindi ako nawiweirdohan dun kasi ako, bata pa ako nun eh. Kasi parang, wow, fresh, may hangin, ganun. Yung pinsan ko, yung older na pinsan, feeling ko natatakot siya kasi habang kinakwento niya, yun nga raw, nagkakaroon ng hangin yung loob ng bahay kahit wala namang hangin, ganun, sa labas. Wag na, ayoko na mag-scary music. Wala nang ganun. Tapos, one time, nakwento na rin namin to sa, meron kasing kapitbahay yung pinsan namin. Kapitbahay nun, may mga bata din, 2. Si Pau Pau tsaka si Thea. I mean, childhood best friends talaga namin yan sila. Tapos, may one time, may bagong labas na na para siyang, play zone ba? Parang mga Zufari, ganun. Ganyan. Tapos, parang nagpustahan kami, like parang, sino mauuna doon, ganun. Paunahan daw kami, racing, ganun, papuntang Zufari. Tapos, nagtaka kami, nung pagdating namin sa Zufari, before kami umalis pala sa bahay, hindi pa sila naka-ready. Hindi pa nakabihis. Hindi pa nakaligo ata nung time na yun. Parang magbibihis pa lang ata sila nun. Tapos pasakay na kami ng sasakyan. So, di ba, mabilis lang yun, di ba? Paglalabas na, malapit lang kasi sa amin yung Zufari from house. Tapos, pagdating namin ng Zufari, parang nakita namin sila doon naglalaro na. Tapos, mga lang yun mga 5 minutes away lang yung namin. Yung from Zufari to bahay ng pinsan ko. So, parang, taka kami. No? Paano sila nauna doon? Nag-uusap pa kami sa bahay nun. Tapos, nung sinabi namin after ilang years ba? 11 years, something. Mga recent lang this year, ganun. Sabi nila, na wala raw silang naalala na ganun, na sila yung nauna. Na sila yung na last kasi pagkakaalam doon nila sila daw yung nauna or something ganun, or baliktad. Basta ganun. Pero kami, naniniwala talaga kami na kami yung nauna ng pinsan ko dun sa Zufari. Ewan ko, ang weird, ang creepy, something. Tapos, next. So, may time, diba, nagbabakasyon naman ako dun sa bahay ng pinsan ko doon. Sa bahay nila. Tapos, one time, umalis yung yung tita and tito, tapos yung pinsan ko, ako, yung isang kasambahay sa bahay na iwan. Tapos, syempre naghanap ako ng kalaro noon. Kasi wala nga yung pinsan ko, diba? Nahanap ko yung mga childhood best friends ko, tapos pinapasok ko sila, diba? Ganun. Sa bahay. Tapos naglalaro-laro kami. Tapos, kinagabihan nun, nagkaroon ako ng parang namumula ako ganun or something, na para siyang pula-pula na
parang red spots, tapos Makati siya, ganun. Tapos every 6 p.m. talaga, every 6 p.m. yun ng gabi, siya lumalabas. Tapos, tapos yung mukha ko, nagkakaroon siya ng parang red, parang, ewan ko, parang sabi ng nanay ko, sabi ng parents ko, na nagmumukha raw akong kabayo, ganun, kasi nag-iiba raw yung yung mukha ko, yung shape ng mukha, parang sinampal daw ng Encanto or something, ganun. Tapos, pumunta kami sa parang, yun siya eh, alam mo yung hilot, 'di ba? Parang, para mawawala yung mga lagnat-lagnat, ganun, /albularyo or something. Hindi ko alam yung tawag. Pero, dun kami sa kanya papahilot, ganun. Alam niyo yung hilot, 'di ba? Basta alam niyo na yun, or massage basta ganun. Tapos sabi raw, mayroon daw doon, mayroon daw parang gumagaya raw ng mga tao, ganun. Tapos parang sinabi niya na ginaya raw yung mga kalaro ko, ganun. Ang creepy. Tapos binigyan ako ng bracelet na na hindi na ako magkakaroon ng mga red or nagmumukhang kabayo ng 6 p.m. na Encanto raw. Parang ganun. Nakalimutan ko na pero parang ganun din. Oo, parang ganun siya. Binigyan ako ng bracelet. Tapos starting since nagsuot ako ng bracelet na yun, nawala nawala lahat. Hindi na ako nagkakaroon ng redness, mga pula-pula, nagmumukhang kabayo, para raw sinampal ng Encanto, nawala na siya. Ganon. Tapos may isang time din na yung pinsan ko tsaka ako nag-aantay sa sa loob ng bahay. Gabi na yun kasi pauwi na yung isang pinsan namin. Yung nagbabantay kay pinsan kong isa na best friend ko rin. Si older pinsan and si younger pinsan. Inihintay namin si older pinsan from school. Tas gabi na. Kasi gabi na siya na uwi. Kasi malayo yung school. Tapos, dun kami sa dining area. Syempre yung dining area ng bahay nila is ganito siya. Wait. Diba, dining area. Yan, dining area. Ay, kunyari, ikaw, paharap, itong camera. Ito, saan ako nakatayo ngayon? Dito yung stable. Tapos, kung saan ako nakatingin ngayon sa camera, yun yung window. Yung window is, siya, mahaba. As in, makikita yung buong katawan mo. Ganun. Yung haba. Parang ganun siya, kahaba. Rectangle. Portrait. Parang siyang cellphone. Pero pinalaki. Ano ba? Basta ganyan. Tapos, gabi na yan eh. Ang nangyari doon is may nakikita kaming shadow na dumadaan. Dumadaan siya. Shadow siya na dumadaan. Tapos, ang bilis niya. Parang siyang tapos, palakad-lakad siya. Tapos, akala namin, yung pinsan namin yun, yung nagpa-prank-prank sa amin, nagjo-joke-joke, kanon. Tapos, nung inopen namin yung window, parang, wala siyang tao. Tapos, mga maya-maya nun, suklinos namin ulit, diba? Tapos, mga maya-maya nun, mga 1 hour later pa ata yun is, mga 30 minutes, kanon. Doon pa umuwi yung pinsan namin. So, parang nataka kami, sino yung nagtumatakbo-takbo sa window, ganun. Tapos hindi naman daw siya nag-joke kasi gabi na nga, diba? Doon, sigaw-sigaw kami ng pinsan ko eh. Tapos, awan ko, kwento-kwento lang to doon, pero may nakita raw silang matanda na babae doon sa bahay na yun. And nung paalis na kami ng bahay, kasi nagtulong kami, naglipat ng mga gamit. Nakita namin ng pinsan ko, dun sa parang siyang shelf nga. Tas dusty na yung shelf, diba? Tapos may nakalagay na,
parang babay ka nun sa shelf na yun. Ano siya, ano ba tawag doon, yung sinusulat siya gamit yung finger dun sa dust na yun. Ganun. Ano pa ba? Hindi ko pwede ikwento yung hindi ko pwede ikwento yung isang nakakatakot na story. May alam kang mga urban legend? Wala masyado. Wak-wak low, oo. Ewan ko, ang daming chismis doon sa Basta, pero dun sa loob na, yung sa lumang bahay na yun, yung first nila na house is yung feeling na pag doon ka, masyado siyang peaceful, yung area ng bahay na yun. Yung, ano bang tawag dyan? Lalo na yung backyard na yun, ng bahay na yun. Grabe, ang peaceful talaga, as in, mahangin, malamig. Tapos makakakuha ka ng mansanitas, yung maliliit. Kumakain kami ng ganon. Tapos, dun kami, takbo-takbo lang kami lagi dun. May naramdaman ka sa Diplomat. Yun yung hinihintay ko. Nire-review ko yung mga video dun sa Diplomat. Wala akong nakikita. Wala man lang akong nasagap na mga shadow, ganun. Pero dun sa sinabi ni Daddy na may isa parang haunted daw. Yun daw yung di ata napuntahan kasi di alam yung ng driver daw. Yun sana yung isa pang gustong puntahan, diba? Or namin ko, ganun. Ewan ko ha, pero sa ilang years kung ko dun, yung nakatira kami dun sa condo na yun. Lagi akong merong ibang times na nagkakaroon ako ng nightmares dyan sa condo na yan. Yung pinagtira namin before. Ay, ngayon pala. Yan. Nagkakaroon ako ng nightmares dyan. Oo, mga 3 times ata. Naalala ko kasi yung condo, yung mga nightmare ko parang may kumakatok sa yay, na-remember ko na naman yung nightmare na yun. Pero nakakatakot siya legit, as in super for me ha. Kasi yung na yun, yung sa labas ng condo namin, sa door mismo, laging kumakatok, laging naka-open, tapos parang alam mo yung parang may gustong pumasok ganun. Kinatatakot pa rin ako hanggang ngayon. Tapos yung pangalawang parang siyang continuous na parang siyang pasumpay-sumpay na panaginip, naiinis ako. Ayun, tapos yung pangalawa, like parang, naka-open yung door. As in, naka-open siya. Tapos naka-off lahat ng lights ng condo namin. Tapos, alam mo yung parang, may pumapasok ganun. Ewan ko, patakbo siya patakbo sa paloob ng namin. Loob ng condo. As in, nakakatakot siya. Hindi ko na ma-explain yung buong detail kasi nakalimutan ko na. Pero yun lang yung naaalala ko. Laging may naka-open. Laging may gustong mag-open ng door sa condo namin. Meron pa akong isang kwento. Kwento ko na rin, syempre. Dito na tayo yung nagkaroon ako ng lagnat. Yung mga panaginip ko ang lala. Kasi, alam mo yung, ewan ko if valid siya, if matatakot kayo, or hindi kayo matatakot dito, pero, hindi ako natatakot dito pero, siya, alam mo yung,
nakatulog ka na, 'di ba? Tapos nasa panaginip ka na. Tapos para kang buhay, tapos may nag-aano sa parang ano ba? May nag-choke sa pataas ganun. Para kang at choke pa ganun pataas ganun. Ewan ko, ang weird ng panaginip na yun. Tapos paulit-ulit siya. Ganun. Tapos ano, may isang time daw na nilagnat din ako noon. Tapos parang may sinabi ako kay daddy. Ganun. Ewan ko. Dun nga sa hospital may nurse na nagja-duty kahit matagal na siya wala eh. What do you mean? O, ano? Seryoso? Eh, paano siya nakaka-duty? Nagbibigay pa meds? Ha? Eh, ha? Baka siguro love na yung work niya. So, anong ginagawa niyo? Pinapabayaan niyo na lang. Ganun. Hindi ako natakot, na-shock ako. Like, ha? Grabe naman ang ano niya dito. Ang loyalty niya sa work niya. Pati sa afterlife, ganun. Hindi niyo na lang pinapansin, ganun. Nagbibigay siya ng meds. Eh, paano yung meds na yun? Like, parang illusion na lang. Nagugulat nga mga nurses on duty kasi 3 lang sila. Pero may isang nurse na hinahanap ang patient. Baka di niya alam na wala na siya, di siya aware. So, paano yun? Parang everyday life lang yung day-to-day life na lang yung ginagawa niya, ganun. Like, di niya lang siguro naiisip. Kasi nahulog sa elevator. So, siguro hala, kawawa. Kawawa siya. So, paano yun? Like, kunyari, nagbibigay pala siya ng meds, ganun. Paano siya nagpapakita talaga, ganun? Nagbibigay siya ng meds, ganun. Grabe. Had a nightmare when I was a kid. Ano yun? Walang meds na naiiwan. Weh? Grabe yung hospital. Grabe, I mean, yung siya, yung nurse. Oh my God, kawawa siya. Alam mo yung parang, hindi mo alam. Like, wala ka talagang idea. Dami pa ganyan talaga. Andyan ba si Ate Rose? Alam niyo ba yung room na yun? Yung nirent, yung sa may condo, yun na room. Ay, kabila na yun. Nakakatakot yun siya na room. Alam niyo kung bakit? Ay, sila Jella. Andun sila Jella nun eh.
naririnig namin dyan sa condo na yan, sa room na yan, na may gumagalaw. So, hindi lang namin pinapansin, pero naririnig namin na parang may gumagalaw siya na parang nagbabang na parang cabinet, ganun. Tapos may nausog na mga gamit. Ganun. Oo, pero ano lang naman yun eh. Hindi lang namin pinapansin. Pero sa kabila lang talaga siya, as in. Oo nga. Tanungin niyo pa si Daddy. Siya mismo nakakaalam. Ako naririnig ko kasi sa kwarto ako lagi, 'di ba? Syempre yung kabila na yun. Yun yung room na yun, 'di ba? Tas quiet pa naman sa kwarto ko, so marinig ko talaga. Ayun. In the room, yun talaga na room, te. Yun na room. May mga nag-iingay, ganun. Anong kaya pala? Bakit may naramdaman ba kayo doon? Maganda yung yung pwesto na yun ng ha. Pero nakakatakot lang. Bakit na may naramdaman kayo doon? Sa na yun? Sa hangin, masyadong malamig, ganun. Di ko na nga lang sinabi. Ano bang meron doon? Akala ko wala lang. Ano ba yun, Jella? Hi, Nisa. May narinig kami dyan minsan eh. Di namin sinisilip yung door. Or parang, alam mo yung parang, di ba, day? Sa CR kasi bigla-bigla mamamatay ilaw. Di ba? Pero may narinig kami dyan. Sa oh my God. Hindi nagfo-focus yung camera ko. Nangyari. Hey, focus ka naman. May multo sa harap ko. No. Not today. Wag ngayon. Oo. Tapos, alam niyo yung, di ba, naka-open lang, nung pumasok kayo dyan, naka-open ba yung curtain o naka-close? Kasi kung naka-open siya, may nakikita kami naglalakad dyan sa loob na yan. Yung shadow, ganun. Pero ewan ko, baka may tao dun or something. Dati tinanong nyo na lang na, hala, may tao, ganun. Close. Baka may tao dun. Nung may naglalakad. Pero nakikita namin na syempre doon kami everyday kami doon, 'di ba, nakatira. Malalaman namin kung may tao or wala. Ayun, walang tao. Huy! Minsan lang ata may mag-rent dun eh. Minsan lang. May phasmophobia ako. Grabe. Sa ilang years ka na BKB, happy birthday, greetings naman para sa birthday ko, November 14. Happy birthday! Hi, Haney Avial. Minsan lang, kaya siguro nakakatakot siya. Hindi ko alam. Oo. Ay! Yung bahay namin na nirerentahan before, hindi siya nakakatakot. Pero, kwento ko na lang din. Dun kasi sa bahay na yun, alam niyo yung nung pinakita sa documentary na na bahay namin. Kung saan in-interview si Daddy, yung color green ba yun na wall. Yun na yun, yung kwarto nun, kung saan kami natutulog ni Kuya. Natatakot ako doon. Kaya pumupunta ako sa kwarto nila Mami minsan. Pag andun si Mami sa kwarto, sasamahan ko siya or sasama ako sa kanya, ganun. Or sasala lang kami lagi. Yung kwarto kasi na yun, natatakot ako kasi nung natulog ako,
nagising ako, tapos yung, parang siyang may nakahawak sa kanya, parang, ganyan siya sa akin, ganyan. Tapos dito naman sa, sa paa ko, ganyan. Tumatayo balahibo ko ha. Yung dun lang na part kung saan nadaan. Ganun. Parang may gumagayan sa akin. Ganyan. Pero tumingin ako, wala akong nakikita. So, parang pumunta ako sa, kwarto ng parents ko. Kinabukasan. Tapos, nung mga ilang months siguro, nung umuwi kaming Davao, dun kami nakatira pa rin. Yung gabi na yun yung si daddy, nasa kusina, naghuhugas ata ng kamay. Or ng, ewan ko. Basta nandun siya sa may kitchen. Tapos ako naman, galing ako CR. Tapos syempre naka-off ata yung TV or naka-on. Basta parang bigla siyang nag-switch on ata yung TV. So, nagtaka kami ni Daddy. Nagtanong siya kung baka raw nasa akin yung remote, kung bakit daw biglang nag-switch on yung TV, ganun. Tapos, wala naman, sabi ni Daddy, baka si Kuya daw nagpa-prank sa remote, yung sa phone. And parang tiningnan ko naman sa kwarto, parang hindi naman siya, iba naman ginagawa niya. So, ayun, parang ang weird lang. Kasi biglang nag-on yung gadget, yung TV, ng gabi. Ano ba namang di mawiwirduhan dyan? Tapos, sa kwarto nila mami, ewan ko, may nafe-feel daw sila, ganun. Pero hindi ko naman alam, nawi-witness. So, sila na bahala sa kwento na yun. Mag-ano pa ako, makichismis pa ako sa kanila para malaman ko kung may nafe-feel ba talaga sila doon or wala. Wow! Ayun. Ano pa bang mga kwento, mga nakakatakot sa experience ko? Ano ba? Wala naman. Ano pa ba? Gusto ko talaga itong isabihin. Yung sinabi ko na may nakita kong white lady, ganun. Tapos may naghaham na bata, may dumaan, may tumakbo. Ay. Yun. Baka siguro sa podcast ko na lang sasabihin yung mga ganun. Abangan niyo yung podcast ko, guys. Magpo-podcast na ako. Wow! Podcast. Yun. Halloween. Tapos na tayo sa mga takot-takot. Yan, horror series. Wala na. Tapos na yung niyan, yung Halloween yan after November 1, November 2. Pero nag-out of focus talaga yung yung camera ko. Hindi ko alam kung bakit. Tsaka, fun fact. Pag nasa nakakatakot na place, hindi naman sa fun fact to, pero wala lang, naniniwala lang ako. Pag biglang nagbo-blur yung mo, yung camera mo, sa nakakatakot na place, may, meron siyang, merong dumaan na ghost sa harap mo, or merong ghost sa harap mo, or malapit yung ghost sa'yo, ganun, ganyan. Nakakatakot talaga pag nag-ghost ka. True. Pero nawawala talaga sa focus yung camera ko. Hindi ko alam bakit. Huy, mag-focus ka nga. Focus ka sa akin. Wala. Kasi ikaw ha. Sumasobra ka na. Ganito na lang. Hello. Tama na, guys. Sumasobra na tayo. Hello. Uy, wait lang. Nakakatakot talaga mag-ghost. Alam niyo ba yun? Nagpaparamdam bigla. Ano yan? Push and pull method. Wow. Hey. Magdidinin na talaga ako. Baka mabaliw pa ako dito. Kakakwento ng horror. Baka ako tuloy yung magiging horror dito.
It's ghosting season. Na 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 na. Di nagre-reply. Nakasin lang. Joke. Wala akong ganyan. Magkakaroon ka ng guest sa podcast mo? Siguro, yes or no? Hindi pa ako sure. Siguro kung magkakaroon ako ng guest sa podcast, sino ba? Si Francis. Siya talaga una ko naiisip. Pag alam mo yung pag nakakatawa, yung topic, uunahin ko talaga siya maging guest. Siya talaga. Natutuwa ako sa kanya. Ang dami naming nakakatawang moments. I-guest mo si Moonlight. Ate, mahihirapan ako kausap yun. Cartoons ba ang dating? Ano ba? What do you mean? Grabe naman to si Abe. Grabe ang typings yan. Ingat ka lagi. Wow. Nasa year 2012 ka ba? 2013, 2011. I mean, hindi, nakakatawa talaga siya. Alam mo yung parang imbis na nakakatakot or parang medyo serious na topics. Ayun kung mabibigyan niya na ng way na nagiging nakakatawa, ganun. Natutuwa ako sa kanya.